Mahal daw po ba ang insulin compared sa tablets? Now, normally, ang insulin po binibigay namin kung napakataas na ng blood sugar ng isang pasyente. Although wala naman talagang set standard ng blood sugar level kung kailan indicated na magbigay ng insulin. So pwede po ito kahit hindi masyadong mataas or kung napakataas talagang insulin na usually ang binibigay. Kung ang fasting blood sugar nyo is more than 250 or ang HbA1c nyo umaabot na ng 9.5% and above, then talagang insulin na usually ang ibibigay sa inyo ng doctor nyo. Now, if you compare po the prices ng tablets na ibibigay sa inyo kung ganun kataas ang inyong blood sugar levels, napakaraming tablet po ang kailangan para mapababa ang inyong blood sugar levels. So, kung gastos at gastos din lang ang pag-uusapan, napakalaki rin po ng gagastusin nyo sa tablets. And usually, pag ganun katataas na ang blood sugar levels, mas makakamura ka talaga kung mag-i-insulin ka. Now, ano po ba ang problem kung insulin versus tablets with regards sa gastos? Kung tablets po, pwede nyo siyang bilhin ng tingi-tingi. So kahit araw-araw or weekly, pwede nyong bilhin. Pero ang insulin po kasi, hindi siya nabibili ng tingi. Talagang isang buong pen kung pen type kayo or isang buong vial kung naka-vial po ang insulin nyo. So, kung ang budget nyo po is weekly, then medyo mahihirapan talaga tayo para sa insulin. Pero kung ang budget nyo po is monthly, then more or less kung ganun katataas na ang blood sugar levels nyo sa dami ng tablets, baka mas lalabas pang mahal po ang tablet as compared sa insulin. Now, most insulin pens, ang usual price po nila is ranging from 700 pesos to 1,300, 1,400 pesos, depende sa klase ng insulin. Now, ganong katagal ang isang insulin pen, nakadepende rin po yon sa number of units na kailangan gamitin sa inyo ng doktor nyo. So, if you compare the prices of insulin versus tablets, kung sobrang mataas talaga ang blood sugar levels nyo, mas makakamura pa kayo kung mag-i-insulin kayo as compared to tablets.